So magandang gabi po. Tayo po ay magpapatuloy ulit sa ating pag-aaral. Kahapon nga po ay natapos ni Pastor Dom ang chapter 28, no? Verse 7 to 8. So magandang gabi po, Pastor Dom. Yan, tayo ulit magkasama. Yan. So magandang gabi. Tayo po ay sama-sama muna manalangin bago tayo magsimula ng ating pag-aaral. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na biyaya ng kalakasan, buhay at karunungan na ito po ay tanging nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang po kami umaasa, sa iyo lamang po kami nagtitiwala. At gabayin niyo po ang pag-aaral nito, ang mga kapatid naming wala pa rito ay sana maka-join sila at makarinig ng iyong mga mensahe na sa pamamagitan ko, Panginoon, gamitin mo ako na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, so magandang gabi po sa lahat. Siyempre, sa aking pastor, siyempre aking mentor, Pastor Domanso, at sa mga kapatid natin na nandyan po sa online, no? Yung iba kasi hindi ko nakikita yung pangalan, but again, susubukan ko po na mabati ang bawat isa na nag-join sa ating talakayan. So, ang natapos po kahapon is yung verse 7 and 8 ng chapter 28, at dito nga po ay tumukoy sa pagkondena, no? Sa pagkondena sa pagiging hindi lang sa pagkalulong sa alak kundi sa paghina o sa yung pagpuna sa spiritual na estado ng mga tao at kawalan ng kakayahan ng mga pinuno na gawin ng kanilang mga tungkulin. At dito po natalakay din ni Pastor Dom na kung ano yung nangyayari, no, pag tayo po ay nakakainom ng alak. So hindi masama ang pag-inom ng alak. Ito po ay mayroong kagandahang effect, no, sa ating katawan. Subalit yung sinasabi dito is yung sobra, no, yung pagkalango. So habang dinidiscuss to ni Pastor Dom kagabi, medyo may naalala ako nung during college days ko, at talagang marami siyang nagiging epekto sa katawan. At dito nga nakita natin na ang mga pari at mga propeta ay naapektuhan yung kanilang tungkulin, no, sa pagiging sa paghatol, sa pagdesisyon dahil sa pamamagitan ng alak. At ang alak ay isang bagay na nagdadala sa iyo ng kakaibang espiritu, no, sinasabi nga nila. But again, ito po ay naaapektuhan yung ating pag-iisip, yung ating pag-unawa, at sa mga nangyayari dito sa Israel ay ito nga po ay nagkaroon sila ng pagbagsak, no, dito sa kanilang pagiging mapagmataas dahil sa kanilang pagkalulong. So dito makikita natin sa verse 7 ang mga lasing pari ay yun nga, no, na yung verse 7 nga po ay tumutukoy nga sa pari, sa mga propeta na nalulong sa alak, at ang nagresulta ay ang pamumuhay ng mali, no. At dito nga po sa verse 8 ay yun nga, nabanggit dito yung punong-puno ng suka ang isang mesa, kasi tabi na lang po sa mga kumakain, no. At ang nagresulta ay yun nga, no, yung kanilang hindi nagawang tungkulin. So ang alak ay parang pinagbabawal na gamot, at dito nga po ay nakakalulong to, kumbaga lunod, no. So imaginein mo, no, bumili ka ng alak, gumastos ka, at ang matindi pa noon is nalasing ka, may trabaho ka pa bukas, naapektuhan yung trabaho mo, hindi ka nakapasok, masakit pa yung ulo mo. So di ba, multiple jeopardy ang nadadala nito sa sobrang kasabikan sa alak. At again, ito yung naging dahilan kung bakit sila nagkaroon ng maling paghatol at maling pagtugon sa kanilang mga tungkulin. So sa verse 9, pagpatuloy po natin, 9 and 10 po ang ating talakayan ngayong gabi. Sinabi dito, ganito ang sinasabi nila laban sa akin. Ano kaya ang palagay ng taong ito sa atin? Sino bang nais niyang turuan at pagpaliwanagan? Ang sinabi niya ay para lamang sa mga batang musmos na nangangailangan pa ng gatas. So, sa English, ang sinabi dito, whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine?
them that are weaned from the milk and drawn from the breast. So ito po sa King James Version, no? So ito nga po ay ang talata ay tumutukoy at pinapakita ang kahalangan at kahalayan ng mga Hudyo, ng mga pari at mga propeta na sa pag-iisip at labis na napinsala ang kanilang tungkulin sa sobrang pag-iinom na hindi na nila naunawaan ang mga dapat nilang gawin ayon sa pamamaraan ng Panginoon. Kasi nga, dahil yung epekto ng alak, hindi lang po ito posible tutuko yung alak, no? Siyempre, ito yung pagkalango sa kapangyarihan, sa kanilang katungkulan, at sa kanilang, yun nga, sa pagdesisyon nila, sa pamamalakad nila sa Israel. At dito po, ang naging dahilan is yung mga maling desisyon, mga maling pagkatol. Kita po natin dito na tila nakuha ng mga tao na magmalaki, no, sa talatang ito. So meron ditong pang mangungutya at panunuya, no? So kaya nabanggit dito sa talata ni Propeta Isaiah, ang pangangaral na ito ay tungkol lamang sa mga musmus na bata na nangangailangan ng ikatas. So nabanggit din ito sa isang napag-aralan natin noong Sunday service, no, sa 1 Corinthians chapter 3. Although nabanggit dito yung tungkol ni Apostol Pablo tungkol sa mga mananampalataya sa Korinto na tumutukoy doon sa hindi lumagong spiritual, no? Dito nga ay pwede nating makita sa chapter 3 ng 1 Corinthians verse 3. Yan, verse 3 to 4. So magandang gabi po, syempre kay Sis Ana, kay Sis Irene, syempre mga kapatid ko dito sa Touching Lives, at sa mga kapatid ko na mga kaibigan ko naman, dati ko trabaho, syempre sa aking kumare, Realin Laude, yan, magandang gabi sa aking mga kapatid sa Timonan, Quezon. So, dito po makikita natin na ikinagalit ito ni Apostol Pablo dahil yun yung kakulangan noong naging pananampalataya or yung spiritual na paglago. Dito, tumutukoy din dito sa mga tao na alam mo yun, nangibabaw yung pagiging ma-pride, nagibabaw yung kanilang pagiging mapagmataas. So, ikinagalit din ito ng, siyempre, yung pagsuway na hindi pagtugon sa kanilang tungkulin ay nagpapakita ito na ang hindi paggalang sa Panginoon. So, nabanggit din to ni Pastor kahapon na may part doon na bakit nagalit si Yahweh sa mga pinuno, no, sa mga pari at propeta dun sa kanilang mga ginawa. Kasi nga, punong-puno po ito ng masasamang gawain na pabayaan nila yung Israel. So, dito, ang pahayag ng propeta sa mga tao hinggil sa kanilang kalasingan, ang kalanguan nila sa alak at posibleng yun nga, no, hindi literal na tumutukoy sa alak lamang, kundi yun nga, masyadong nalunod sila sa kapangyarihan at kayabangan. Dahil ang naging resulta nga sa kanilang ginawa ay mali-mali na paghatol at naapektuhan sa practical na sitwasyon, hindi nagiging maayos ang pag-iisip ng isang tao kapag ito po ay nakainom ng sobra-sobrang alak. Sumasakit ang ulo kasi ang ginagawa po ng alak ay hinihigop nyo po ang water level ng ating katawan. So kaya minsan nadidrain tayo at sumasakit ang ulo. So ito yung nagiging dahilan din, no, kung bakit hindi nila nauunawaan yung mga pangitain. At dito po ay nagkaroon sila ng blurred na hindi nila maunawaan. So ito rin ay nagpapakita ng pagtanggi. Ang talata ay nagpapakita rin ng pagtanggi at hindi pagtanggap ng tao o ng mga pinuno ng mga pari at propeta sa mensahe ni Isaiah na nagsasabing hindi sila dapat mamuhay o malunod sa kapalaluan at kapangyarihan. So ang salitang ginamit sa unang bahagi na ganito ang sinasabi nila sa akin ay tumutukoy si Propeta Isaiah po ang nagsasalita nito. At doon sa sumunod na salita ay ano kaya ang palagay ng taong ito sa atin.
ito po yung mga tao na, ito po yung mga pari, mga propeta na tinumutukoy doon sa sinasabi ni propeta Isaiah na siya ay parang kinukutya o minamak, no? Dito nakita natin na dahil sa kanilang pagkagumon sa kasalanan ay nalulong sila sa ganong sitwasyon. So may pagtanggi ang mga taong ito sa pagtatama o sa babala o sa mensahe ng propeta na alam natin ito po ay galing sa Panginoon. So dito ay sinasabi na patuloy silang nabuhay sa kayabangan at kapalaluan. Kasi nga hindi nga nila nauunawa ng mensahe ng propeta dahil sa kanilang sobrang saradong isip. Kasi pag once na ikaw po ay lango sa kapalaluan o sa pagmamataas, nandun po yung pride, nandun po yung ego. Sarado po ang taong ito at para ito ay matanggap yung sinasabi. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Dom sa akin na once na ang tao ay gusto mong bahaginan ng ebanghelyo, is once na yun ay sarado, magbabounce back lang. Kahit million times mo sabihin yan at ulit-ulitin, hindi niya maunawaan yan. Kasi bakit? Kasi nga, yung spirito ng Panginoon, the Holy Spirit is, ang banal na spirito ang tutulong para maunawaan ng tao. Kaya lang, dito sa part ng mga pari na to, mababanggit mamaya yung nangangailangan ng gatas, no? Kasi yung gatas is sumisimbolo sa panimulang pag-aaral ng pagsunod sa Panginoon, no? So ito po ay nagpapakita na ang talatang ito ay sinasabihan ng mga tao, si propeta Isaiah, na bakit sila kailangan turuan, ay meron na silang kaalaman at meron naman ibang dapat sabihan. Ngunit nabanggit dito na sinabi rin ng taong ito na ang pangangaral niya ay para lamang sa batang musmus na nangangailangan ng gatas. So, alam niyo yung nandun yung niya, nandun yung tinamaan yung kanilang na, parang sinasabi mo bata kami no? Parang sinasabi mong hindi namin nalalaman ang aming ginagawa. So, balit din nga po, no, namuhay sila sa ganoong sitwasyon at sila ay dahil sa pride, dahil sa ego, sarado yung kanilang isip. So, bata na nangangailangan ng gatas. So, dito ay pag-awat niya sa mga ito upang hindi maapektuhan ang pamamaraan ng Diyos na kailangan nilang malaman. Ang tanong nga dito na sino ba ang nais niyang pagpaliwanagan ay tumutukoy sa mga taong may pagtatanong, no? May pagtatanong ang mga paring ito kung sino ba ang nais na kausapin ng propeta. Subalit nandito nga na nabanggit yung batang musmos na kailangan ng gatas. So hindi nila napagtatanto na sila yung tinutukoy dito sa talatang ito. So ginajustify kasi ng mga taong ito ang kanilang mga ginagawa na sila ay tama, no? Subalit wala silang nagagawang tama kundi puro pagkakamali, puro kasalanan at puro kapabayaan. So pag-iwas sa kanilang mga sariling kamalian at hindi pagtukoy na sila ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Kaya ang propeta ay nagsasabi na sila ay kailangang sila ay parang batang musmos na kailangan na ulit-ulitin yung itinuturo kasi 'di ba parang ang bata po ang pinakaunang pagkain niyan is gatas. Hindi pa yan kayang kumain ng solidong pagkain. That's why gatas muna. So ito po ay sumisimbolo siyempre sa salita ng Panginoon sa process ng pag-aaral at hindi pa siyempre yung mga malalalim. So hindi pa doon mapupunta sa pag-aaral na yun. Kaya lang itong mga to dahil sa kanilang kalasingan sa kapalaluan ay nawawala na sila doon sa tamang kaisipan o tamang pagdidesisyon. So madalas sa ating mga mananampalataya kung sino pa ang nagsasabing Kristiyano sila ay sila pa yung ayaw minsan maitama, no? Bakit? Kasi dahil na ipapakita mo na ikaw ay nag-aaral, no? Madalas kasi nadidisib tayo at ito ay nagdadala sa atin sa kapalaluan, no? Lumalaki yung ulo natin kasi ano yan si Pastor Claude, ano yan, Christian na yan at yan ay
nandun na sa pag-aaral. So minsan ito po yung nagdadala sa atin ng yabang, no? Madalas kung sino pa yung mga nagsasabing Kristiyano, sila pa yung minsan hindi nila napapansin, nagmamataas na sila, no? Dahil tayo yung nandun sa karunungan, minsan tayo hindi nakakabalanse doon sa tamang approach natin sa kapwa, no? So nagiging tayo, may panghahamak, may pang-down, no? So, ang linya na sino ba ang nais niyang pagpaliwanagan, ang sabi niya ay para lamang sa mga batang musmos na nangangailangan ng gatas, ay tumutukoy po ito sa mga mananampalataya na may hina, sa mga tao na may hina pa o hindi pa ganun kalago ang sa usaping espiritual o sa pananampalataya sa Panginoon. Bata na nangangailangan ng gatas, ito po ang pangunahing pagkain ng sanggol o ng musmos na bata, at ito po ang proseso o progreso ng kanyang paglago o paglalim sa espiritual. So, ito po ay pagbabalik, ang talatang ito ay pagbabalik din at pangungutya sa mga makahulang tinig ng propeta. Ang mga pinuno ng Juda ay nagpakita ng matinding paghamak sa karunungan at pagiging simple ng mga turo ng Panginoon. So, makialala natin dito, no? Doon sa discussion kagabi at sa mga naunang discussion ni Pastor Dom, pinakita kung ano yung naging yung ugali ng mga pinunong ito, no, na nandun sila sa namuhay sila sa kalanguan sa kapalaluan, at ang naging dahilan ay yung lapses, no, irresponsibility, kapabayaan, at ang naging resulta ay yung paghatol, no, ng mali, pagbibigay ng paghatol sa maling proseso, hindi na gagawa yung kung may due process, hindi na susunod. So ito ay pag-aalinlangan na nagbubunsod ng pagkaputol sa pagitan ng salita ng Diyos at ng mga pagtugon ng mga tao na humahantong sa pagsuway at espiritual na pagbagsak o pagkabulag. Ang talata ay nagbibigay ng mga critical na tanong tungkol sa kung sino ba ang may kakayahang tumanggap ng tunay na kaalaman at matuto mula sa mga tagubilin ng Diyos. Maalala natin, nabanggit ko kanina, yung verse 3 ng 1 Corinthians na tinuro ni Apostol Pablo ay tumutukoy ito doon sa spiritual na paglago. Dahil mauunawaan lang po natin ang salita o ang pamamaraan ng Diyos kung nasa atin po ang Holy Spirit. Kumbaga, ang banal na Espiritu po ang tutulong sa atin para maunawaan yung mensahe ng Panginoon. So, kung tayo po ay nalulumbay ang banal na Espiritu sa ating katawan, hindi po natin to maunawaan ng mas malinaw, no? Ang hamon na ito sa pag-unawa ay iniharap habang ang propeta ay nagdalamhati sa kawalan ng kakayahan ng mga tao na tanggapin ang pangunahing mga turo na nilayon para sa kanilang paglago. Ang hinahangad ng karamihan ay inihalintulad sa mga sanggol na umaasa sa mga pangunahing katotohanan, pangunahing pagkain, no, na nagbibigay ng dahilan para tanggapin ang mas malalim na prinsipyo ng Diyos. Dahil sa kanilang pagkagumon sa kasalanan ay nawawala na sila sa tamang katinuan, tamang pag-iisip upang maunawaan ang salita ng Panginoon. Ang ganitong paghahalintulad ay nagsasalita sa patuloy na pakikibaka ng mga komunidad ng pananampalataya ngayon, kung saan nananatili ang mga hamon na pahalagahan nila ang pagsunod sa mga tagubili ng Diyos at sa gitna ng mapang-akit at masalimuot na sitwasyon. So, mga kapatid, tandaan po natin, no, simple analogy, kung ikaw po ay lulong sa kapalaluan o sa pride, no, ang iniisip mo lagi, ikaw yung tama, ikaw yung hindi ka nagkakamali, no? Kumbaga pag uminom ka ng maraming alak, drogi ka na. Kumbaga ang tawag dun is may amats ka na, may tama ka na, no? So hindi mo na maunawaan yung sinasabi nung nagsasalita. So ganun po yung simple analogy
ng sitwasyon ng talata siyam na kung bakit ang mga taong ito ay may pagtatanong, sino ba yung taong ito? Anong tingin niya sa amin? At sinasabi niya na para lang sa mga batang musmos ang pangangaral niya. So, again, hindi po nauunawaan ng mga taong ito ang kanilang ginagawa. Kaya sila ay nandoon sa resistance mode, no? Kumbaga, nandoon yung kanilang pag-resist dun sa salita ni Propeta Isaiah. Yan. So, ang talata ay tumutukoy na ang katotohanan mula sa Panginoon ay hindi nauunawaan ng mga taong sa Kanya ay sumusuway. So, again, ang verse na yan ay tumutukoy sa pagbabaliwala o sa hindi pagtanggap ng mga taong ito, ng mga pinunong ito na nagbibigay ng ideya na mahina ang kanilang bumabagsak ang kanilang spiritual na paglago. At dito nga po ay nagpapakita ito ng pangungutya sa propeta at siyempre kung ano yung ginagawa mo sa lingkod ng Panginoon ay ginagawa rin natin sa mismong Diyos. Yan. Sa verse 10, sino makikinig sa kanyang pamamaraan? Isa-isang letra, isa-isang linya, at isa-isang aralin. So, yan, magandang gabi po sa aking mga kaibigan, friends sa Facebook, Ma'am Gina, kapatid, siyempre ang aking kabatchmate, Adnil, Grimaldo, at Ate Ine, no, sa Prambaler. Yan. Magandang gabi po. Salamat sa inyong pag-join. So, ang verse 10 ay sa King James Version, for precept must be upon precept. Precept upon precept, line upon line up, here a little and there a little. So, itong aralin na to ay tumutukoy sa mapanuksong tugon ng lasenggo sa pagtutuwid sa kanila ng payo mula sa propeta. Sa panahon ng kaguluhan sa politika at napipintong paghatol, ang mga pinuno ng Juda ay nagpapakita ng nakakabahalang pagbabaliwala sa mensahe ng propeta. So, ano pat itinuring ang mga ito bilang hindi pag-unawa o pagbabaliwala sa kanilang mga alalahanin o sa kanilang mga gawain na nasa hustong gulang na. Ang kanilang panunuya ay sumasalamin sa isang mas malawak na bahagi ng pagiging sapat na makasarili o mapagmataas. So makikita po natin dito sa verse 10 ay may pagtatanong, no? May pagtatanong sino makikinig sa kanyang pamamaraan. Ito po ay siyempre mula po sa Panginoon at ang Panginoon ay may proseso po ng paglago ng isang tao sa spiritual, no? Hindi po yan basta-basta maramihan. So again, tulad po ng ating pag-aaral, inuunti-unti po natin sa mga program, no? Tulad po ng daily devotion, ito po ay hindi naman agad mauunawaan ng bago, no? Yung malalalim na mga aklat. At siyempre nagsisimula tayo sa mga medyo madali maunawaan. So, ano pa itinuring ito na walang pagbabaliwala? Ang pagkabigo na maunawaan ang kabigatan ng banal na pagtuturo. Ang pag-iisip na ito ay tinutumbasa na parang ang mga bata yung mga paring ito, no? Sa kanilang pagwawalang bahala, ang mga bata ay, di ba, mapapansin natin ang mga minor de edad is parang laro lang sila, no? Laro lang at hindi pa sila ganun sa responsibility. So ito yung lumalarawan sa mga taong ito na parang nawawala sila ng pakialam or yung kanilang responsibility ay napabayaan dahil sa kanilang pagkalango sa kapalaluan. Ipinahiwatig ng talata na ang mga pinunong ito ay naniniwala na masisiguro nila ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala sa kanilang mga sarili at mapanlinlang na kasunduan sa halip na magtiwala at umasa at dumepende sa
Panginoon. Ang maling pagtugon sa kanilang mga tungkulin na ito ay umahantong sa matinding kaparusahan ng Diyos dahil nakikita sa kanila na sa lalong madaling panahon ang kanilang piniling mga landas ay ang pagpapakita nila ng kanilang pagbagsak sa kanilang spiritual. Ang kaligtasan na ang kanilang kaligtasan na hinahangad ay nagiging malabo. Hindi na magiging epektibo, ngunit sa huli ay magiging dahilan din ng kanilang pagbagsak. So sa esensya po ng nung bilang isang lingkod ng Panginoon, tayo po ay mas binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na tumugon tayo doon sa ating pagkatawag, no? Samantala dito nakita natin na ang mga pari, ang propeta ay hindi nila nagampanan ng tama yung kanilang tungkulin dahil meron ngang naging dahilan kundi yung kanilang pagiging lango sa alak or lango sa kanilang kapangyarihan. Inabuso nila ang kanilang mga katungkulan at dito naging dahilan ng pagsasaad ni Propeta Isaiah ng tungkol dito sa pagtuturong ito. Sa pagtatapos, ay madalas tayo nagiging arrogante, akala natin okay tayo, pero nagiging mapagmataas na pala tayo. Makikita natin sa bawat isa sa atin, nadideceive tayo ng ating mga ginagawa, no? Hindi natin namamalaya na tayo ay nagiging mapagmataas na. Ganito rin ang mga pari sa Israel, ang mga pinuno na mga nalasing, hindi nakapag-isip o hindi nakakita ng ano yung pamamaraan ng Panginoon, kundi nagiging malabo sa kanila, kaya sila ay namumuhay o nagiging masigla sa paggawa ng mga kasamaan. Ang hindi pantay na pagtrato nila sa mga tao ang nagpapakita ng walang pagmamahal sa kapwa. Ito ay isang bagay na nagpapakita ng pagtalikod, no? Sa pagtatapos, pinapakilala dito na ang mga lasenggo bilang mapanuksong nagsasalita sa mga babala ni Propeta Isaiah. Na dito nga, sino ang kanyang tuturuan? Siyempre pinapalagay na si Isaiah po yung tinutukoy ng mga pari dito na magtuturo ng kaalaman, at sino ang kanyang gagawin upang maunawaan ang pagtuturo. So, iyon ba ay kinukuha na sila ang tinutukoy dito o ang mga literal na bata lamang na hindi pa ganun, wala pa sa hustong edad? Okay, ang sinasabi po ditong linya ay isang tuntunin o batas na pag-uulit ng mga tunog sa Hebreo, no? Maalala natin ang mga bata ay pag nagsasalita ay paulit-ulit, no? Mama, mama, mama. Dito po makikita natin na may proseso ang bawat pagtuturo. Subalit dito sa kanila ay may pinapakitang hindi paano sabi dito, yung para sa kanila ang mensahe ni Propeta Isaiah ay isang pagpapaalala ng kanilang sitwasyon ay nagdala sa kanila sa matinding paghatol ng Panginoon dahil napabayaan nila o hindi nila nagampanan ng kanilang trabaho dahil sa kanilang mapagmataas at mapagmalaking pamumuhay. Nagpapahiwatig na ang katotohanan ng Diyos ay hindi inihayag ng sabay-sabay, ngunit sa pamamagitan ng unti-unti o dahan-dahan upang mabuo ang isang komprehensibong pangunawa. Ang pag-uulit ng mga ito sa pamamaraan ng Diyos ay nagpapahiwatig ng progresibo at sunod-sunod na paglago sa spiritual. So mga kapatid, dito sa verse 9 and 10, pinapakita dito, no, ang hindi pagtanggap o ang pag-resist sa mga bagay na pagtuturo ay umahad lang sa atin sa ating karunungan. Maalala natin na ang pagiging ma-pride o yung hindi tumatanggap ng pagkakamali ay nagpapakita ng ayaw matuto. Nagpapakita ng kahangalan at kayabangan, at ito ay napagbagsak ng kanilang spiritual na pamumuhay. Kumbaga sa isang madaling sitwasyon, kung ayaw mong itama ka,
Isa lang ibig sabihin nun, ayaw mong lumago. Kung ayaw mong turuan ka, ayaw mong matuto. At kung ayaw mong masabihan ka ng masasakit na salita, sumunod ka. No? Kasi, kung may natutunan man ako sa 2 talatang ito, ay ang pagtanggap doon sa mga aral na binibigay sa atin. Tulad nitong ating ginagawa, maraming dadaan sa live, pero ang nakaset sa kanilang isip ay hindi totoo yan, no? O kumbaga iba yung katuruan. Pero dito makikita natin na pagpapaalaala ni Propeta Isaiah sa mga pinuno na sila ay nakikitaan ng pagbagsak spiritual at hindi nakikitaan ng pagiging mature sa spiritual. So dito po, mga kapatid, madalas tayo ay may nagko-correct sa atin, subalit binablock natin, no? Sino ka para utusan ako? Sino ka para ako ay turuan? Kami ay nandito sa posisyon na to dahil sa amin, no? So yun po yung nakakatakot kasi yun po yung nagdadala sa atin sa kapalaluan, sa kayabangan. At dito ay makikita natin na sinong makikinig, no? Yung tanong na sinong makikinig sa kanyang pamamaraan. Isa lang ibig sabihin no, na tayo po ay, ang Panginoon ay may proseso, no? Subalit, binibigay niya ito sa mga taong sa mga taong sumusunod sa Kanya. Again, ang mga sumusuway may kaparusahan, ang mga sumusunod may pagpapala na binibigay ang Panginoon. So, yun lang po mga kapatid, doon lang muna natin tinatapos ang ating talakayan. So magandang gabi po sa mga nakikita kong pangalan, no? Ang dami ko nakikita ang pangalan, subalit hindi ko na kayo maisa-isa. Baka kasi mawala ako doon sa pag-aaral, no? Minsan kasi pag talagang nadadivert ay nawawala yung aking pagsasalita, no? So yun lang po, sa may mga tanong po, bukas po ulit ipagpapatuloy natin yung 11 to 13 ng chapter 28. At yan, kung may tanong po kayo, pwede nyo pong i-PM at sasagutin po natin sa abot ng ating mga kaya. Pero syempre, may gabay po ng ating pastor. Yan. So, samahan nyo po akong manalangin para sa ating pangwakas, sa ating pagsasara ng ating talakayan ngayong gabi. Yan, samahan nyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na pinaunawa mo po sa amin na sa iyo lamang po kami umasa. Sa iyo lamang po kami dumulog. Ang pagsunod sa iyo ay isang pagpapakita ng tunay na pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Ang pagsuway namin madalas ay isang resulta ng hindi namin pagbibigay ng importansya sa mga salita mo. Ang pagbabaliwala ng iyong mga tagubilin ay nahahantong sa kapahamakan at nahahantong sa matinding paghatol. Haharap kami sa iyo, Ama, pero again, maraming salamat po sa patuloy na gabay at karunungan na binibigay mo sa amin. Maraming salamat po at patuloy niyo kaming binibigyan nito at upang maunawaan ang iyong salita. Gabayan niyo po ang bawat isa na nakarinig ng pag-aaral na to. Gabayan niyo po ang bawat isa sa Touching Lives at ang mga kapatid namin. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Yan. So, magandang gabi po ulit mga kapatid. Tayo po ay magkita-kita muling bukas sa 7 PM pa rin po. FB Live pa rin. Ako po ang naka-assign ng MWF. So, yun po ay naka-schedule sa amin ni Pastor Dom at si Pastor Dom ang Thursday to Sunday. So, yan po. Magandang gabi po ulit. Sa Diyos lang po paborit parangal. Siyempre, binabati ko yung mga kapatid ko sa Touching Live. Siyempre, si Pastor Dom, ang aking mentor. Siyempre, si Sister Irene, Sister Ana, si Ate Alma. Siyempre, ang Ornido family na kasama namin sa San Rafael sa Touching Lives. At siyempre, ang mga iba ko pa pang hindi nabanggit, no? Baka mabanggit ko pag di nanonood ko yung replay. So, yun po. Maraming salamat. Sa Diyos lang po ang paborit parangal. God bless, God bless. Yan.
Magandang gabi po. Bye-bye.